kababayan, ang maganda, dahil sabi nga ni Mayor Baste, yun ngayon, umpisahan na natin dahil nag-declare si VP Sara na mag-presidente siya at isang ulo lang kailangan natin. Kaya sabi ko nga, isang ulo lang talaga, ipabayan sa akin ni Inday Sara. Ako na talaga yung kanyang i-appoint sa Secretary of Burbur. Alright? So, ngayon mga kababayan, nung sinabi ni Baste yan, ni Mayor Baste, naglabas ngayon ng letter, itong pag-uusapan natin actually, itong si Madriaga, yung ginagamit ng Bangag Administration. Alright? Na, di ba, na sinasabi na, inutusan siya ni, Bagman at kung ano-ano, ang nagbigay siya ng pera sa nag-deliver ng pera, mga ganong kasinungalingan, inutusan ni Sara, So today, ngayon mga kababayan, after na nagsalita si Baste kahapon, sinasabi na may assassination plot daw na pinlano ang mga Duterte o si Pangulong Duterte. Tignan natin. Where is that letter? Okay, here we go. Alright. So, nagre-release siya ng statement. I don't know kung nabasa nyo, no? Teka, wait. Ito yung sulat kamay. I-discuss natin to. Yan yung sulat kamay ni Madriaga. Alright? Okay, mamaya, bati-bati tayo. Okay, Madam Benedicta, dito lang dapat makikinig. Yes, Vixie, thank you so much. So ngayon, itong si Madriaga, nag-release ng letter. Okay? Unang-una, English yung kanyang sulat. Hindi naman siya nakapagsalita ng consistent na English. Diba? Tignan natin dito. Ang sabi niya, mga kababayan, okay, i-connect natin to. Kasi ito, ginawa nila yung script para later on, pagbintangan ang mga Duterte kung sakasakali na mamamatay na si Bangag anytime soon. Sabi kasi dito ni Madriaga na it all started sometime in 2021. Ang sulat niya, okay? Ano sulat niya? Okay. The strategic assumption of VP Sara Duterte. Yan ang nakasulat dyan, di ba? So sinasabi niya dito, mga palangging, the strategic assumptions of VP Sara Duterte, the strategic tragedy of BBM's presidency or Bangag. Sabi niya, it all started sometime in 2021 when BBM with Senator Amy Marcos visited PRRD. They had an accord to talk about the 2022 election. BBM was able to convince PRRD to have Sara to be his vice president. Okay. So sinasabi niya dito sa sulat niya na nagsimula lahat sometime in 2021. Dito pala, mga kababayan, sinungaling na. Bakit sometime in 2021? Kung gagawa ka ng letter, kung totoong letter, which is ito, istoryahe ito, letter ng kasinungalingan, bago ka sumulat, i-retrieve mo. Okay? I-retrieve mo kung meron ba kayong pictures, paano ka pumunta doon, saan kayo nagkita. Saan? Sabi niya, it all started sometime in 2021. Where? When, where, what, who, di ba? Saan sila nagkita? May picture ba siya? May proof ba siya na katulad ng ginagawa ng ating mga 18 Marines na talagang sinabi nila na nag-deliver sila? Ayan, may supporting documents. Which is video, pictures, lahat. Diba? Itong kwentong barbero lang. At sabi ko nga, for sure, it's either gumawa ng script nito si Saba, diba? Si Saba o si Satanas. So, si Satanas at si Bangag naman ang nag-ano dito, okay? Ang nagsabi, nag-utos nito lahat. Sila Bangag. Okay. Sabi niya, although sinabi niya dito, November 2021, PRRD mentioned to me about letting Marcos to run. Mentioned to me? Okay, saan? Okay, sabi niya. Mentioned to me about letting Marcos run with Sara as presidential candidate, also has a plan of retaking the presidency of presidency from BBM by year 2025. This is to extend Duterte's control of the Philippine state and using BBM merely as a political tool.
Flag of retaking presidency daw, mga kababayan, sa 2025. Paano? Paano i-retake? Di ba? Again, walang proof. Kundi puro chismis, puro chika lang, puro speculation lang. Kasi pwede kasi talaga ngayon, pwede anytime soon talagang matuluyan na si Bangag at mamatay na. Kasi later on may mga binabanggit siya, lason-lason dito, mga kababayan, di ba? Tapos sinasabi pa niya dito na PRRD told me that BBM knows already of him stepping down by the year 2025 and yield his post to VP Sara. Okay? BRD told me that BBM knows already. Unang, mga kababayan, ito ay kwentong kutsero, kwentong barbero. Dahil walang maipakita na dokumento na saan sila nagkita, sa restaurant ba, sa bahay ba, sa CR ba, sa Imbornal ba, yung mga ganon, di ba? So lahat ito puro kasinungalingan. PRD wanted to share some advice. My advice was simply to create separate security unit of the Office of the Vice President. Si PRD ng advice sa isang kidnap or ransom gang na may mga napatay, na may mga dinukot na mga biktima. Sabi niya, I eventually recommended the newly built Camp Aguinaldo training school to the designated home base and headquarters where I am presently teaching strategic tactical transport course. We already did then. And then I called up the DND, Delphine Lorenzana, to create a VPSPG and make CCEA. Okay? Training School of its headquarters. Okay, tinawagan daw niya si Lorenzana. Okay? Dito pa lang, mga kababayan, sana nagkaroon siya ng attachment. Okay? Asaan yung log goals, kailan siya tumawag, anong oras, diba? Katulad ng 18 Marines na naglabas ng ebidensya, yung mga delivery, yung mga resibo na pinadala, ng mga kagamitan ng ICC, diba? Doon dito sa Amerika, sa Netherlands, diba? Yun yung mga ganun documents ang kailangan natin na ipakita sana nitong hayop na ito na alam naman natin, ito talaga ay gawa-gawa ng dilawan, lalo na ng Bangag administration. Okay. Alam na daw ni Bangag na mag-step down sa 2025. Alam na pala ni Bangag, ba't hindi nagsalita si Bangag? Dapat noon pa nila sinabi ito. Dapat nauna na si Bangag nagsabi na, may usapan kami ni PRRD na ganito, na ganyan. Kasi kinausap ako na ako na lang daw muna tumakbo, ganyan. Ito ay isang kasinungalingan. Nag-advise daw siya na mag-create ng VPSD na private, Ano yun? Mga kababayan, sabi ko nga walang ebidensya. Sabi pa niya, the strategy is that Sara, upon assumption of office as the president, succeeding BBM should only serve less than 4 years of presidency to make her still eligible to run as president by 2028. Mga kababayan, etong gagong to, obvious talaga na binigyan ng script ito ng Bangag administration. So, syempre, kapalit na baka ipardon siya or what, later on, bago sana mamatay na magurgur na si Bangag, you know? Etong hayop na ito, para matapos na. Kasi sabi nga, di ba, sa ulo naman na kailangan ng Pilipino para matapos na ang paghihirap ninyo sa inyong mahal na inang bayan. In the event that BBM refuses to honor the agreement and opted not to relinquish his post as president, extraordinary measure of overthrowing BBM should be considered like impeachment, assassination by poisoning, or any other means, and by the use of people power that will be triggered by PRRD with the participation of active and retired PNP generals. Okay. Dito natin ngayon i-connect, mga kababayan, yung binabanggit ni Gaste na isang ulo lang naman kailangan natin. Na wala na, we don't know, we can interpret whatever kung ano sinasabi ni Gaste. Pero ang interpretation ko dyan, isang ulo lang naman ang kailangan natin na matapos na, o pwedeng magurgur na, mamatay, akihin kung ano pa man, o ipakulong, ijitay, o whatever, diba, sa ngalan ng batas, at nang matapos na yung paghihirap ng bayan. But definitely, that's not gonna happen dahil sila ang namumuno. Ngayon, mga kababayan, yung sinasabi niyang assassination by poisoning chuchu-chuchu,
mga kababayan, pwede kasi na talagang may taning na si Bangag, possible yun, na may taning siya na mabubuhay na lang siya ng ganitong certain amount of number of months. Di ba? Mga kababayan, possible? Huwag natin titignan ng talagang naaagnas na yung kaloob-looban niya. Pwede yun eh. Kasi marami naman tayong mga naging pasyente na may mga cancer patients. Ang lakas-lakas ngayon, they can talk, malakas pa, they travel the world, you know what I mean? Tapos later on, pag nag-deteriorate na lahat, boom. Okay? Possible yun. Yun yung mga wishful thinking natin. Then, ibibintang sa mga Duterte, lalagyan ng madali lang yan. Palalabasin, kunyari si Bangag ay dying na. Ito yung mga ginagawa nila in advance na, nilalatag na nila sa taong bayan. Na para kapag namatay sakali si Bangag, okay, o magjigtik siya, whatever, ito na, sabi sa inyo eh. Sinabi yan nung Madariaga, na nag-usap sila ni PRRD na ganyan-ganyan, mga ganong kasinungalingan, di ba? Na pwede siyang gurgurin, gurgurin through lason or whatever form or way of gurguring. Di ba? Asan yung ebidensya niya? Napag-usapan nila, di ba? Leader siya ng sindikato. Dapat may recorded siya or yun na nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, at least man yung lugar, saan sila nag-usap? Sino ang mga kasama niya? Di ba? Pwede ba yun? Sino ang mga kasama niya? Ano pa sabi dito? This plan of overthrowing, if all else fails, will be preceded by mass resignations of government officials, civil and religious leaders, and simultaneous rallies, assassinations of government officials and officers, civil disobedience, and lastly, assault of Malacanang Palace by mixed hired militants. Mga kababayan, ulitin ko, ito sinasabi niya mass resignation, ito ay pwede kasing may mangyayari talaga na ang mag-aalsa ang taong bayan, lumabas na, hindi natin alam, baka may nagpaplano na talaga ng mga taong bayan na anytime soon dahil sumangsa na sa gobyerno ni Bangag. Di ba? Masyadong over yung kanyang pagdetalye. Hindi ganito. Okay? Hindi ganito ang totoong nag-usap. Ito ay pang teleserye, pang drama-rama. Di ba? Script ito mga kababayan. Sinasabi niyo dito. Okay? Civil disobedience plus assault na kanyang group affiliated with PRRD. Ayun si PRRD ang maglilid, ganyan-ganyan. Mga kababayan, ito ay, sabi ko nga, ito ay script na naghahanda sila na kasi nga, who knows? Diba? Kailan ba nagsasabi ang Bangag na ito? Baka sabi ko, baka sinaksakan lang siya ng highest form of, yung pain medication, na kung saan yung iniinda niyang sakit, yung nabubulok niyang pagkatao, at ang kalaman-lamanan niya, ay kailangan niya lang kailangan niyang uminom ngayon para magmukha siya malakas, mag-jumping jack siya, magpakita sa media, ganyan-ganyan. I challenge this Bangag. Okay? Mag-live ka everyday. Mag-update ka ng live kung kaya mo. Kasi, for sure, pagkatapos ng pagpakitang gilas, babalik ka na ulit, hihiga ka na. It's either, hihiga ka na sa kama mo, sisingot ka na ng pulburon mo. Okay? Dahil itong inyong mga ginagawa na after the Rage Coalition, din naglabas kayo ng mga ganitong padyutahan. Ito Madariaga, sanay naman ito sanay naman sa pagiging sindikato niya. May kalalagyan po lahat. Kasi itong ginawa niyang kasinungalingan, pwede talaga siya makulong dito sa kanyang mga kasinungalingan. Puro kwento, puro kasinungalingan, walang makikitang proof, audio, video, ticket, kailan siya from Manila, lumipad ba siya ng Davao? O, di ba yung mga ganon, telephone conversation? Diba? Lahat ito hearsay, lahat ito ay Bangag, Bangag script, mga kababayan.
Kasi kung nagkukwento ka, sometimes, okay, ganitong ganyan, November of ganito ganyan, nandito kami sa restaurant, nandito kami sa ganitong club, nandito kami sa bahay ni ganito, ganyan. Nag-usap kami ni PRD na ganito. Wala siyang mai-produce na ganon. Kasi ito ay puro nga kasinungalingan. Mga kababayan, ang sinasabi niya na na sabay-sabay na magkakaroon ng operation yung AFP, PNP, di ba? Mga active, retired generals, mga fraternities, yung mga gang daw na connected kay Pangulo Duterte, chuchu, religious group, Ito ay isang kasinungalingan.